Sabi kasi nila, hindi daw totoo. Na nahuli? Oh, kasi ano daw, bakit bigla daw ang lakas ng loob ni Ping Lacson? Hindi. Alam mo bakit malakas ang loob ni Ping Lacson? Bakit? Kasi di naman 6 months, mahigit. So hindi niya mapapauwi. Kaya malakas ang loob nila magsabi na, uwi na kayo, uwi na kayo. Ano? Eto lang yan eh, kikwento ko lang sa inyo. Meron sinabi sa akin si Isko. Pero sa So yun, mga banateros, good morning. May maano pa sa ano ka. Good morning, good morning, good morning. Yan o. Oh, pa. Ay. So ngayon ay may show po ang Banateros Brothers sa SMNI sa Vox Populi. So doon nyo kami mapapanood mamaya. Ha? Mamaya. Hindi pala. Mali pala. Kahapon. Kasi bukas ko pa ipapalabas to eh. Ha? Bukas ko pa i-upload tong video na to. Tignan nyo. Puta na parang 13 kalabaw ang natulog dyan ah. Puta na, okay eh oh. Ako lang mag-isa dito pero okay yung ano ba? Yung higaan ko eh no. Pero maayos yan guys, tingnan nyo. Diba? Parang kwarto ng chicks yan. Siyempre, nandiyan ang isa sa mga idol ko. Pastor Apollo. Wait lang, harap natin to. Yan, Pastor Apollo Siki Buloy. Di ba? Ayos. So ngayon, tatanungin natin ng mga Banateros Brothers about sa opinion nila. About sa issue ni Saldico. Oo, tatanungin natin yan mamaya. Kung ano yung mga kanilang mga opinion sa ano ni Saldico. Pero ngayon, lalabas muna tayo. Ganito yung araw-araw. Ganito yung asikaso ko sa Vox Populi. Ganito yung asikaso ko tuwing Sabado pag may pasok ako sa Vox Populi. So, dito muna tayo. Kunin natin to. Yan. Kunin natin yan. Siyempre. At, saan na yan? Uy! Nalaglag. Yan, dito. Kuha tayo nito. Siyempre. Ano pa bang kukunin natin? Ito, yan o. Importante ito kasi pang ano ito. Pang ano sa aking buhok. At siyempre, ang panglinis sa ating damita. Oh, yan. Labas mo. Dito naman tayo. Yan. Siyempre, lalagyan natin dito yan sa maiwagang bag natin. The Coach. Milig ako sa Coach eh. Oo. So, Coach yung bag. Diyan muna yan. At, syempre, ternuhan natin yan ng yan, ditanggal na takip. Ternuhan natin yan ng Coach. Yan o. Ng Coach na sapatos. Diba? Terno guys. Oh, may isa pang terno yan mamaya. Wait lang kayo. May isa pang terno yan mamaya. Lagay muna natin yan dyan. May isang terno pa yan mamaya. Ito yung isang terno niyan. Siyempre, ito ang isang terno niyan. Yan, ang ating bag na Coach pa rin. Diba? Yung Louis Vuitton natin, promo na yan eh. From Boss Dada. Binili natin yung Boss Dada, lagayan ng laptop. Kaso, binibenta ko na yung laptop ko. Diba? Ang galing. Binibenta ko yung laptop ko dahil ganito na simula ngayon ang magiging vlog natin. Para may iba naman, diba? Sobrang ano eh. Tapos andito na rin yung mga gamit natin guys. Ang hirap buksan. Yan. So naka-plancha na rin yan. Saan yun? Ba't wala dito? Wala dito yung mga pinlansya. So ito. Ang ating susutin. Mamaya. Yan. At t-shirt. Siyempre. Yan. Mamaya ito. Diba? Ang ano sa loob. Hindi lang kasimple. No? Ang buhay ng isa sa mga Banateros Brothers. Alright? Ito naman,
Lagi ako nagdadala ng ekstrang damit eh. Mahirap na. Pawisan ako eh. So yan. Walang yan na yan. Halos isang oras ko to hinanap. Pinaplansya ko. Saan-saan pala nilagay. Buisit. Siyempre, ito ang pinaka-importante para gwapo. At siyempre, bago tayo pumasok, pag-usapan muna natin itong itong iniiwasan na mapag-usapan ng palasyo. Itong mga namatay na OFW. Grabe, no? Tanginang yan. Nakapagsalita na kayo lahat-lahat mapatungkol sa impeachment kay Madriaga, kay Saldico, at kung kani-kanino pa. Pero walang mensahe or tulong na ibinibigay ang palasyo dito sa mga namatay na mga OFW. Ang tindi. Tapos yung media, anak ng timang, wala din. Ha? Wala din yung media. Patay din. Oo. Mas malamig pa sa mas malamig pa sa bangkay eh. Wala din paramdam yung mga ibang mainstream media dyan sa mga namatay na OFW. Ang galing, no? Oo. Tangina, ganyan lang tayo. Ganyan lang ang tingin sa atin ng administrasyon. Ganyan lang, para lang tayo mga alikabok. Alikabok sa kanilang mga kilikili. Tangina to si Auntie Claire. Auntie Claire, shoutout sa'yo. Mas nauna ka pang magsalita dun sa kay Saldico Wala man lang update dito. Anong gagawin nyo rito sa mga OFW? Tangina, pagkatapos nyong nakawin yung pera nila na binayad nila sa tax, ngayon kailangan na nila ng tulong nyo. Wala pakikiramay, wala kayong ginagawa. Ang galing nyo, no? Ganyang kalupit ang administrasyon natin. Kaya sa susunod na eleksyon, iboto nyo pa ulit, susunod na Marcos. Iboto nyo pa ulit yung kaalyado ni Marcos. Putang na, gunaw na ang Pilipinas. So eto, nakaligo na nga tayo kahit hindi mukhang bagong ligo. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang Oris. Yeah. Tol, anong Oris na? Oo, siyempre, regalo to sa atin ng isa sa mga pinaka-iniidolo natin, no? Isa sa mga malapit sa loob ng Banateros. Oh, yan. So, suot natin. Sa totoo lang po, guys, hindi po talaga ako aray, masakit. Yung kita mo, hindi talaga ako marunong magrelo. Hindi talaga ako nagre-relo. Oh, pero dahil napaka-importante napakahalaga po ng taong nagbigay ho na netong relo na to. Kaya ito po ay sinusuot ko. At iniingatan, syempre, tuwing diba? Tuwing papasok. Syempre, hindi makakalimutan ng ating pabango na Savage. Only for 10,000 pesos, from Hong Kong na binili ni Banat Bay. Syempre, nagpabili ako, pera ko yon. At may kupit siya na 6,000 pesos. Alright. Uy! Iba talaga ang amoy ng Savage. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat ay yung vitamins. Yes. Para energetic tayo palagi. Ayan. Dalawa lang. Yan lang ang pinaka-iniinom kong gamot. Sa siyempre, luya. Tangina, pag lumag-ok ng tubig, kala mo, kuol. So, syempre, ito na yung natin, muna tayo, long sleeve. Yan, suot na rin natin. Long sleeve tayo kasi sobrang init. Tsaka nakamotor lang tayo. Wala pa tayong sasakyan eh. Wala pa tayong sasakyan, motor lang muna. Pag tag-ulan, may grab naman dyan. Wala pa tayong car. So, soon, magkakabili rin tayo niyan. So, yan. Tara, at puntahan na natin ang mga Banateros. Pasok na tayo, guys. Ay! Kaya sabi ko, Sir Jack, dito na kami sa working. Workout na kami eh. Wala na kami magkakit. Ay, supportahan niyo yung channel ni Sir Jack sa YouTube. Nagla-live na siya. Araw-araw ba? Araw-araw na. Hindi, ayaw, nakaraw ko na. Mayain ko eh. Mayain niya na. Ano topic mo? Politics, siyempre. Siyempre, Tsaka mga pading.
So, kayo ko, ngayon, makakancel na naman tayo, kako. Kaya mo na yung buhay nila, makakayat nila. Ano masasabi mo kay Saldi ko? Nahuli na daw. Hindi ako naniniwala. Angkot mo ng ano. Angkot mo ng eminensya. Yogi, totoo naman eh. Ang problema, hindi nila makukuha. Kasi walang jurisdiction yung Pilipinas kasi may kabulit. Tama ba ako? Galing talaga. Alam mo, pangit lang no, pero matalino eh. Joke lang. Tarantado. So ayan, Sir Jack, yung iba wala pa, mamaya na lang. So dito na kami sa work. Hanggang na lang kami. Na kami, nagpapart na kami sa kanya, nakapalmukha namin. O, tingnan mo yung pinapark namin sa kalye. Oh, ganun talaga buhay. Ayan, tingnan mo yung mga pinapark na yan. Mga pinapark lang namin yan sa kalye. Yan talaga buhay ng Banateros eh. Simple lang. Tapos naka-leather. Leader. Wala. Uy, leader. Oo, di ba? So hindi naniniwala Sir Jack kay ano? Hindi ako naniniwala hanggang walang picture. Diba? Nakakasi mo kung Marcos, hindi mo na siya nagpo-post na ano. Bakit? Nakakahiya siya nun. Presidente ka, tapos fake news. Diba? Kasi ako, nasuwan. Diba? Galit na masakit. Masama pa rin love mo? Hindi naman, umulat kami ng content, boy. Amper. Para mawala sa mananood ko, ano sa mag-upload ko sa YouTube? YouTube. Mag-subscribe kayo sa akin. Yan. Unsubscribe ko na marami ng pakilang namin. Parang ng milyon ng subscribers na ayong ang galing. Ako, 35 kayo. Tapos 35. Bumili ko na kayo sa akin, alright? Pero ilan dati ano mo? Sa channel ko yun lang naman. Nung lahat. Malaki na yun eh. Nawala yun eh. Yun yung pinakamalaking channel mo sa YouTube. Oo, pero sa Facebook, pinakamarami ko 4 million. Oh, 4 million yun. 4 million. Mas malakas tayo sa Facebook. Kasi na, alam mo, ngayon, kahit nawawala na yung Facebook natin. Oo nga, wala na nga rin pala yung face. Pero palagi kong pinopromote yun sa YouTube ko ah. Oo nga, maraming salamat. Reaction. Gagawala ko, kukan na sa gagawala. May puso yan, kukan lang yan talaga. Ayan, mag-subscribe kayo. Supportahan nyo yung Banateros kasi lahat kami may kaso na. Alright, nananamiliin na yun, lalaro ka na. Oy, meron ako dati na dismiss lang. Tapos na. Oo, ganun talaga buhay. Ibang kaso yun eh. Ibang kaso yun eh. So, pasok na kami. Guys, tingnan nyo. Oh. Ganda ng ano namin, oh. Ganda ng upuan namin. Hindi na may ipit yung ano ko. Hindi na may ipit yung tiyan ko dito. Kasi alam nyo kung bakit lagi ako nandun sa gilid. Kasi nga, naiipit yung tiyan ko. Kaya sabi ko kay Bay, nagagawan lagi kami ni Bay eh. Sabi ko, pag doon ako sa sopa, naiipit yung tiyan ko. Kaya no, Ganda. Eh, Jack, oh, yun, oh. Oh, yes. Uy, picture. Uy, 1, 2, 3. Ay, grabe. Uy, Derek Ramsey na dapa. Ay, bawal magmura dito. So, syempre, bago mag-start, kain muna kami. Yan, oh, sarap, oh. Wow! What a mushroom. So, syempre, magbabalag din ako dito sa akin. Nakakulap kami ni Jojo ba? Oh, di ba? Kabilaan to, guys. Kabilaan to. Ito natin to ilagay. Bago mo. Oh, syempre. Yaman mo na ako na ngayon. Ano yan? Nakit ba ko lang ah. Lowe. Ano yan? Lowe beton. Parang natin lang, nakamit mo. Siyempre, kailangan natin mag-upgrade. Di ba? Tsaka ano naman yan, invest. Investment na. Oo, magkano isa yan? Mamahalin yan. Habang tumatagal, magmamahal yan. Oo. Pero mas mahal yung kay Coach Oli kasi may pirma yun ni Piara. Ako sa akin, meron man ni ano, meron man ni Banat Bay. Pirma ni Banat Bay. Ang tagal nun, yan po lagi late ngayon sa panahon nun. Oo, sa wala galing yan no? Dati si Coach Oli lagi late sa amin. Ngayon, si Banat Bay na. Oo. Si Banat Bay, Magkuya ka naman yan. si Dada, yan yung mga late. Ngayon. Yung sumpa, napunta sa kanya. Si Cheese Escudero. Ako yung Escudero. Kasama namin sa Cheese Escudero ngayon. Guys, yan yung ano namin, yung tawag dito. Ayan na yung aming ang tawag doon? Guest. Nalugas namin. So ayan, si Master Judea. Tatlo na kami dito. Anong balita? Hoy, kamusta? Buhay pa ba si Saldi ko?
Eh, hindi ko alam eh, hindi nagpapakita eh. Pero si ano eh, Martin Romualdez di rin nagpapakita eh. Dalawa. Ito na yung vlog natin ngayon. Ah, ito na ba? Ang galing oh. Oo. Kumusta kayo mga banateros? At syempre, oo, di na tayo naninigarilyo eh. Bawal na. Okay. So mamaya ha, abangan nyo yung guest namin. Malupit. Kamukha ko. Kamukha mo yun. Ang gwapo-gwapo. Oo. Oo. Kamukha ko. Si Raul ang coach to. Sabi ni Coach Oli, kamukha daw ni Sir Jack yung guest namin. Basta biyakin lang daw dito. Hindi mo alam kung nasama ng loob eh. Si Raul. Minsan na naman light yan, ha? Ha? Dito, dalawa. So guys, dalawa na yung nagsabi na hindi daw totoo yung kay Saldico. Si Jack, tsaka si Master. Eh, si Coach, si Coach naman ang interviewin natin, si Coach. Totoo ba? Anong tingin mo dun sa issue ni Saldico? Wala yun, sabit yun, di nahuli yun. Ay, yun na sa tingin ko. Kasi kung nahuli yun, dapat mayabang na sila. Marami na pinapakitang videos, may detalye na sila, tinan mo. Wala eh. Ano lang yan, para pagtakpan yung yung maleta. Maleta issue. Yun, no? Yan ha, nakausap natin si Coach Oli, hindi daw totoo. Bakit? Hindi, pero hindi ko rin alam kung ano ha, Ang goal namin ni Master. kung anong totoo. Pero si Banat Bay, tanungin natin mamaya kung anong tingin niya dyan sa issue ni Saldico. Grabe. Okay nga muna, Ter. Mamaya na yan si Sir Jack. Hindi dahil sa effort ng Pilipinas. Nahuli siya dahil wala lang documents. Yun lang. Ito, DGI-4. Nagmamagaling. DGI-4. Oh guys, si Banat Bay na nagsabi totoo daw. Sabi kasi nila, hindi daw totoo. Na nahuli? Oh, kasi bakit bigla daw ang lakas ng loob ni Ping Lacson? Hindi. Alam mo bakit malakas sa loob ni Ping Lacson? Bakit? Kasi di naman nila mapapauwi eh. Okay. Oo. Kasi may rule sa Prague o sa chess na pag nahuli ka na undocumented, responsibilidad ng gobyerno tanungin kung ikaw ay mag-a-apply ng asylum. Pag nag-apply ka ng asylum, matagal yun. 6 months, mahigit. So, hindi niya mapapauwi. Kaya malakas ang loob nila magsabi na, uwi na kayo. Kasi nga, hindi naman nila mapapauwi. Oh. Nagmamagaling to mga animal na to eh. Oh, yan ha. Oh, yan ha. Kaya pala. Ano masabi mo sa kaso? Nakakamalapan kayo. Interview yan. May media rito. Kaya kaya mo kunin yun. Guard, ba't may nakapasok na media? Pero mas maganda huwag na lang siya umuwi. Para dun siya makulong. Ano naman? Pero Diba? kaya, kung nakaupo na siya sa akin, ako na sa umuwi. Ha? Kung nakaupo na si Ma'am sa akin. Oo, para makulong. Pero kung ngayon makukulong yan, ako po. Mama kayo, no? Prinsesa yan dun. Tsaka kapag umuwi ang buhay ulit kaso mo. Ay, hindi. Ay, hindi naman. Dismiss na eh. Dismiss na ba? Akala ko Alam mo, ipapadeportation daw eh. Deportation. Wala nga din tayong extra, wala tayong Extradition. oo, tawag dito. O, treaty. Sa chess. Kaya wala. So yung, no? Buti, nalaman natin kay Boss Bay. Ang galing-galing. Galing-galing. Oh, yan pala ang dahilan ni Ping Lacson. Oh, kaya Ano mo kuya, no? Upward siya, no? di ganyan talaga pag mga panot. So ganun pala, no? Yun, no? Pogi. Oh. Matindi. Kaya pala nagtataka din ako, bakit pinagmamalaki ni Auntie Claire? Bakit pinapatawag? Yung pala hindi pala makakauwi dito si Saldico sa Pinas. Kaya pala lakas ng loob ni Ping Lacson. Grabe. Ang tindi ni sister, ha? Ang tindi mo, sister Lacson, ha? Iba ka rin, ha?
Iba din ang karakas mo, girl, ah. Masyado mo kaming binibrainwash, ah. So guys, eto, dito ang bihisan namin. Mag-ayos na ako kasi magme-makeup na. Alright, ayusin ko na yung buhok natin. Syempre. Yan. Ayusin na ang buhok. Kaya nagdadala ako ng gel. Kasi, yan, para dito. Alright, makanay tiyan ko. You are always mine. Kailangan na ba dapat maayos? Maayos ang postura. May nagpupukpuk pa. Maangat yung buhok ko, guys. Iba yung tunog, ah. Itong gel na to, hindi ito tumitigas. Sa ano lang, water-based siya. Kaya magandang gamitin. Diba? Para magmukha tayong fresh sa camera. Kahit hindi naliligo. Yan. Diba? Ayos. Ganun lang, ganito lang ang ano namin dito. Sa Banatero, sa Vox Populi. Tamang ayos lang. Tamang ayos, tamang papugi, gano'n. Parang maganda yung itsura, diba? Diba? Pwede na. So, makeup na. Makeup na tayo. Pero, hindi ka makita niyo. Ang ingay ni Sir Jack kung saan nagpupunta. Wrong timing pa time pa makeup ko. Parang kumukulo yung tiyan ko. So yun mga barateros, ayan, at nandito tayo sa Hong Kong, ayun o, Hong Kong. So ngayon, tapos na nga yung interview namin about kay Mayor Isko Moreno. At grabe yung mga napapanood natin at nababasa nating mga komento ng mga netizen kanina sa live ng Vox Populi, no? So talagang talagang binabash si Mayor Isko Moreno. Alam nyo, may ano naman siya dun may point, pero ako na magsasabi sa inyo na balimbing nga talaga siya. Diretsuhan na tayo kahit kaibigan natin yan. Pero ang kasi dyan, ang punto kasi dyan, alam naman natin na nanggaling baon na baon sa utang yung yung Manila, no? So talagang at bukod sa baon sa utang ang Maynila, alam naman natin kung gaano mamersonal si Marcos Jr. Kung sakali man na bumanat si Isko Moreno sa administrasyon, malamang sa malamang baka tanggalan siya ng pondo or mas gipitin pa yung Manila. Alam naman na natin yung kung ano yung ginagawa sa mga against sa administrasyon, di ba? So ako naiintindihan ko bakit lahat ng mga katanungan namin about kay Pangulong Bongbong Marcos inililihis or hindi maidiretso ni Mayor Isko Moreno yung mga sinasabi niya. Katulad na lang yan, nagtanong ako kung para ba sa kanya hindi ba maituturing na mastermind sa nakawan sa gobyerno yung si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sagot niya hindi. Dahil naiintindihan ko 'yon dahil nga sabihin na natin, sige, takot si Mayor Isko Moreno na baka siya yung gipitin. Kasi isipin nyo si Pangulong Duterte nga Si Pangulong Duterte nga na isa sa mga or tinaguriang the best president ever in the history of the Philippines, 'di ba? Ginipit ni Marcos Jr. Sila katulad niyan, sila Pastor Apollo Kibuloy, sila Tebes, sila Bantag, si Harry Roque. So maraming si Kiko Barsaga, si Libiste. 'Di ba? Lahat ng mga sumalungat sa kagustuhan ng administrasyon niyayari. Pinapahirapan, ginikipit, 'di ba?
So, yung kay Mayor Isko Moreno, ako, masasabi ko talaga na naging balimbing siya doon. Takot siya na pag-initan siya. At alam ko naman kung ano yung nasa likod ng takot ni Mayor Isko Moreno dahil nga yung iniisip niya yung kapakanan ng mga tawag doon, Malinenyo o Malinenyo. Tama ba? Kung di ako nagkakamali. Yung mga tiga Maynila, yung kapakanan ng mga tiga Maynila. Siyempre nga naman, baon na sa utang, mawawalan pa ng pondo, gigipitin sa pondo. Hindi naman katulad yan kasi may mga nababasa ako doon sa comment na bakit daw sa Davao, okay naman. Yung sa Davao kasi nag-start yan to BP Sara, Pangulong Duterte, tapos Baste. So, ang pinanggalingan kasi ni Isko ay kalaban. Talagang sinimutan yung kaban ng Maynila. Hindi katulad nung sa Davao, talagang noon pa man yung pinag-alisan or yung pinagsaluhan ng sumunod na mayor talagang maayos. So sa ibig sabihin kaya hanggang ngayon si Mayor Baste walang iniisip na utang or wala talagang utang ang Davao. Hindi ko pinagtatanggol si Mayor Isko Moreno ang point sinasabihan ko nga, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, para sa akin balimbing siya. No, at yun naman talaga ang maitatawag sa kanya. Pero kung iisipin nyo, yung talagang sa likod nun, bakit naging ganun siya? Dahil nga siguro, takot siyang gipitin ng administrasyon. Lahat naman nga ng ginigipit lahat naman ng kumakalaban sa administrasyon, 'di ba? Talagang dinidikdik, no? So, hindi ko lang kasi grabe yung bashing kanina sa live. Sa Vox Populi, talagang grabe. Hindi mo biruin mo, nanonood kanina, halos nasa 5,000. Tapos ang comment, balimbing, kesyo nabigyan na daw ng mali-malitang pera, kesyo ganyan. So, just bilang isang mayor, kahit doon naman ako nakakuha ng talagang matatawag na may point naman siya doon. Bilang isang mayor, kailangan nyo makisama sa mga administrasyon. Kung kaninong administrasyon, halimbawa, administrasyon Sara, administrasyong Duterte, administrasyong Aquino, or administrasyong Marcos, pinaliwanag niya na rin naman yan kanina. So, okay na okay yun, no? So walang problema yun. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan, yung pinagtanggol niya pa. Yung doon ako medyo hindi sumangayon na pinagtanggol niya pa. Etong si Pangulong Duterte. Okay na yung maging balimbing ka, okay na yung pero yun nga, wala tayong magagawa dahil Vox Populi yun, tayo ay nagtatanong lang at sinasagot niya. So opinion niya yun, so hindi natin kailangan baliin yun or supalpalin yung opinion niya. Pero para sa akin, talagang mali yung mga sagot at sa totosin wala naman nasagot si Mayor Isko puro pakabig pa kaliwa hindi kumakanan no? So sa madaling salita, lahat ng katanungan na ililihis niya. So yun lang no mga banateros, yun lang makokomento ko mapatungkol diyan sa issue kay Mayor Isko Moreno. So yung mga banateros, interviewin naman natin si si Boss Bay. Kung ano man yung komento niya doon kay sa mga pahayag ni Isko. Ito. Ito lang yan kikwento ko lang sa inyo. Meron sinabi sa akin si Isko, pero sasabihin ko na lang doon sa vlog ko. Bagal naman noon, 5 minutes sabi ko Hindi, alam mo ganito lang kasi yan. Alam mo bakit wag dapat nating husgahan yung tao bilang political vlogger. Hindi naman siya political vlogger mayor siya. So kung uhusgahan natin siya, husgahan natin kung tama ba yung ginagawa niya bilang mayor. Ngayon, sasabihin ninyo, baka sumisip-sip kay Marcos, sumisip-sip sa administrasyon ni Marcos. Galing naman po mismo sa bibig niya Kahit sino pa, sisip-sipan niya, basta para sa Tagay Maynila. Alam mo kung sino ang naalala ko sa kanya, kung sino? Si PRRD. Tandaan niyo sinabi ni PRRD, okay lang mamatay ako, mawala yung honor ko, even the presidency para sa Pilipinas. Ngayon, may short version. Yung kay Yorme, kahit gagawin ko
kahit mapahiya pa siya, kahit matawag siyang balimbing, sip-sip, as long as ito'y para sa mga taga-Maynila. So mga taga-Maynila, ang swerte ninyo dahil meron kayong presidenteng may bayag. Yan ang totoo. Bakit may bayag? Kasi nga, willing siya, masira siya kahit sa buong Pilipinas as long as mailigtas niya yung mga taga-Maynila. Tama, mali? Tama, kakapun ko na rin Kuya Gray. Wala naman sa makakala kung mahirap mag-away di ba? Hindi naman nakananak kong presidente. Di ba? Mayor na lang si Yorme hanggang buhay. So wala sa makakala. Okay? Unawain nyo, alright? Let's go. So yun. Okay. So yun lang naman yun. Ang importante gawin niya yung trabaho niya bilang mayor ng Maynila. Husgahan natin siya sa pagtapos ng kanyang termino kung may maganda ba siyang nagawa bilang mayor. Hindi yung komento niya kay Marcos, natural lang sumipsip siya. Sabi ng iba, malimbing politiko, natural lang yun. Kailangan niya iligtas ang Maynila kasi nga walang perang Maynila. Inuubos ni Lacuna. Yun. Lang niya binanggit Oo, Pero inuubos tama. ni Lacuna yung pera ng Maynila. Ang Davao, kaya mag-survive kahit walang budget from national. Kasi tandaan ninyo, ang daming pera nang naipon ni Pangulong Duterte dyan May pera sila. So, yan Napakinggan nyo yung sinasabi nila. So, okay na mga banateros. So, hindi na siguro kayo magtampo sa amin. Wala na siguro dapat kayo ikatampo. Kasi kanina nakita ko sa comment section na banat bay, hindi mo dinidikdik. Una, anchor kami, nagtatanong kami, kailangan namin tanungin yung guest. Hindi yung itatanungin mo yung guest, tapos babaloktutin mo yung sagot niya, pangit naman nata nun. Yung ginawa namin, yung nangyari sa amin ni Congressman Toglit, yaw ko Di ba? Kahit anong gawin namin, ayaw na naman ayaw sa gusto natin Ganun din kay Yorme. Okay? Unawain natin kasi pag kinalaban niya ang presidente, kawawa Maynila. Saka wala naman sa plano tumakbo ko sa mas mataas So, ganun talaga buhay. Okay? Ano mas mahalaga? Opinion nyo o 2 milyong Manilenyo? Ganun lang yun. Alright. Pero gusto nyo malaman kung ano yung sinabi ni Isko kay Bay bago umalis? Bay. Di ba sabi niya kanina, may sinabi daw tapos sa vlog niya daw sasabihin. So ayan Ayan gusto bang sabihin na natin dito? Wag muna, abangan niyo sa channel ni Bay. So yun, ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero